Kamusta mga tol? Ako yung nabubuisit mga tol kasi ba naman, kitang-kita naman di ba? Kung sino dapat yung manalong defensive player of the year ngayon. Pero parang iba pa ata yung mananalo Simpleng tanong, dapat ba talaga si Victor Wembanyama na manalong defensive player of the year? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, simulan muna natin sa stats. Si Wembanyama mga tol sa 71 na games this season, 8.4 defensive rebounds, 1.2 steals at 3.6 blocks per game. Yan mga tol no, yan 3.6 blocks per game niya, number 1 yan sa buong NBA ha. Ang number 2 dyan si Walker Kessler with 2.4 blocks per game. So medyo malayo yung pagitan no. At kapag actually tinotal mo yung blocks tsaka steal this season ha, si Wembanyama siya pa rin yung pang number 1 4.82 blocks tsaka steals per game. Ang pang number 2 doon si Anthony Davis sa ng Lakers with 3.46 lang. Medyo malayo rin yung number 2 At tapos mga tol, si Capre Rudy Gobert naman, 9.2 defensive rebounds, 0.7 steals at 2.1 blocks per game. So yung total niya ng steals tsaka blocks, 2.78, pang number 9 naman yan sa buong NBA. Ang mataas naman kay Capre mga tol, yung defensive rating niya no. Kapag nasa loob siya ng court, 104.4 si Capre. Pinakamaganda yan actually sa kanilang tatlo na candidate sa defensive player of the year. Although syempre, malalakas din naman talaga kasi dumipensa yung kakapili Capre no. So ito mga tol no, kapag nasa loob si Capre, 109.7 ang defensive rating ng Wolves. Kapag hindi naman naglalaro si Capre, 111.5 ang defensive rating ng Wolves. So lumalakas pa rin talaga yung depensa nila kapag naglalaro si Capre, pero konti lang. At kung ikukumpara naman natin niya kay Wembanyama mga tol ha, kapag nasa loob siya, 117.2 ang defensive rating ng Spurs. Kapag wala siya sa loob, 123.1 ang defensive rating ng Spurs. Kita nyo ba yun ha? Almost 6 points na difference kapag naglalaro si Wembanyama at saka hindi. So ang laki talaga nilalakas ng depensa ng Spurs kapag naglalaro siya. At yung pangatlong candidate natin, si Bam Aquino ba yun naman na Miami Heat. 8.1 defensive rebounds, 1.1 steals at 0.9 blocks per game. Sa kanilang tatlo mga tol no, siya yung meron pinakamababang stats talaga Kung stats lang yung pag-uusapan, dyan sa rebounds, blocks tsaka steals, mas mataas lang si Wembanyama kaysa kay Bam Aquino Bayo. Actually mga tol, pang 31 lang sa blocks si Bam Aquino Bayo no. Pero kasi yung Miami Heat kasi kahit sa depensa, teamwork talaga yan So hindi mo talaga pwedeng basihan yung stats la para makita yung halaga ni Bam Aquino Bayo sa depensa. Pero kung ako tatanungin mga tol, para sa akin ha, actually mas deserving pa kasi Anthony Davis ng Lakers na mapasama sa finalist bilang defensive player of the year kaysa dito kay Bam Aquino Bayo Now ito no, yung pinakamagandang contribution ng Wembanyama sa depensa mga tol, sa butata talaga kasi nga 3.6 blocks per game nga siya, number 1 pa nga sa buong NBA yun Sipin mo mga tol, last year eto ha, sino yung nanalong defensive player of the year? Diba si Janet Jackson Jr. Ang stats niya noon, 1 steal tsaka 3 blocks per game. Yung kay Wembanyama ngayon, 1.2 steals tsaka 3.6 blocks per game. Mas mataas pa pareho kaysa kay Janet Jackson Jr. last year Ang isa sa pinaka-impressive na nakita ko sa kanya mga tol, yung mga butata niya na mga galing sa mga hookshot na ganyan. Ayan hookshot, baon sa pansitan. Bakit kanyo? Kasi palagi ko sinasabi dati pa diba, na yung hookshot, almost unstoppable talaga yan kung magaling ka dyan syempre. Pero tinan nyo ang haba ng Wembanyama no, baon sa pansitan. Yung akala mo, ay kakalabawin to sa loob. Ayun, nadala lang nga siya sa ilalim Pero yung kamay niya tapos kahit pa hookshot pa, baon pa rin yung hayop na yan. O yan, tingnan nyo, yung shot ni Taylor Swift kinakalabaw siya, diba? Talsik siya Pahukshot pa nga yung tira, baon pa rin sa pansitan. Hindi yan biro mga tol ha, mga sentro yung binabantayan niya Ang hookshot ng isang sentro, bihirang-bihira mo yung makita na mga butata. Pero tingnan nyo, baon sa pansitan. Hoy, like mong hype ka, ano? Aantayin pa talaga, paalala palagi bago mag-like natatamaan ka na sa akin mag-like ka na. Then ito mga tol no, kadalasan diba, kinukuha yung mga sentro sa isolation kasi nga mabagal sila si Jim Santos bantay niya nang gulang pa nga Tingnan niyo yung kamay ni Wembanyama mga tol, hindi talaga bumababa no, itinira yung baos pansitan. And I think yan mga tol, importante talaga yan no, kasi nga bibihira yung sentro ngayon na kaya makagawa niyan. Kalaban niya mas mabilis na guards pero yun baos pansitan. At kung naaalala nyo, yan yung isang weakness ni Capre ng Timberwolves diba? Magaling talaga yung dumipensa pero kapag ganyan na, 1-on-1 na, naku po, doon talaga siya talo palagi Pero si Wembanyama no, binubutata pa nga sa Tamorant So dito kay Wembanyama, hindi mo pwede sabihin, ay yari si Wembanyama dito, kinuha ng guard si Wemby. Walang ganun no. Yung guard pa dapat actually matakot. Ayan no, walang yan. Kinuha yung bola kay Josman Canorgidi At tapos sa mga poste naman, si Capre pinaposte si Wembanyama. Sinapian ni Marlo Aquino, under the kilikil pao sa pansitan. Ito, gusto ko to, si Babsy Lopton bababuhin niya si Wembanyama, bali-bali po to niyan. Yan na nga siningit pa, pao sa pansitan.
Simple lang naman yung gusto ko iparating dito mga tol eh. Kapag si Wembanyama nasa ilalim, mabubutat at mabubutat ka talaga eh. Kaya tinan nyo, nakukuha na siya ng offensive rebounds, diba? Pero pag angat ako, kabit na kabit. Tinan nyo, bantay niya sa ilalim mga tol. Si Sander Gafford yan ha. Tinan nyo, takot na takot tumira eh, no? At yung kamay ni Wemby, pasinin nyo mabuti. Kahit kailan, hindi talaga bumababa. Kinuha pa nga sa area yung bola para pumisas lang ng Indian Mango, walang niya eh. At sa sobrang haba ng Wembanyama mga tol, meron mga pagkakataon na ganito eh, no? Hindi man lang tumalon ng walang yaw, pero nabututa pa rin niya eh. Yan talaga yung strength niya eh, no? Sa sobrang tangkad tsaka haba niya, kahit pa hindi pa siya tumalon, no, baon pa rin sa pansitan. Na para bang ikaw, kunwari, kalaban mo mga bata, diba? Anong ginagawa mong depensa? Ganyan, diba? Hindi ka tumatalon, binubututa mo lang na ganyan, parang ganyan talaga eh. Kaya bihirang-bihirang makita na napepekean si Wembanyama, diba? Kasi nga, hindi nga siya tumatalon kadalasan eh. Kahit naman kasi hindi siya tumalon, mabubututa ka pa rin niya eh, oh. Now, ito naman yung isa pang impressive mga tol. Yung mga butatan niya sa 3 points na ganyan, inabot pa rin, nice. Bihira mo kasi makita yung mga ganyan, di ba? Kasi tulad niya, tinan niyo, ganyan kalayo, jojowain at tatrapahin, aabutin no, hindi. Abot yan walang yamo haba ni Lupi Kaya bihira ka talaga makakita ng ganyan. Ito nga, close out pa, pero inabot pa rin, sa corner pa yan, hayop na yan. Basic na player sa NBA, di ba? Off the ball screen, tapos titira ng 3 points. Kadalasan ng sentro nung ginagawa dyan, nakadrop coverage lang, di ba? Ito si Wembanyama, tinan nyo, ang taas ng pwesto, Tapos tataas ang kakagad ng kamay na ganyan, konti talon na lang, baon sa pansitan. Kaya yan ganyan defense sa weak side mga tol, normal naman yan, di ba? Pero kapag pinasahan mo na yung nasa corner, kung sa iba yan, open look na kagad sa 3 points yun. Pero kay Wembanyama, hindi, baon sa pansitan. Pero balikan natin ng konti mga tol ha. Tingnan nyo yung stance niya sa depensa mga tol. Yan yung palagi natin sinasabi sa atin, di ba? Sa liga-liga, buka kamay, ganyan yun di ba? At siya lang yung nakabuka yung kamay sa mga kakampi niya. Basics tol ha, basics. So ito mga tol, hindi ito isang sentro na kapag pinasahan sa labas yung bantay niya, wala na, open look na kagad no? Hindi talaga ganun, ayan pa nga, butata pa nga, hayop na yan. Now, ito pa isa mga tol. Isang kadalasang ginagawa ng mga guards sa NBA para di sila mabutataan, no? Eh di syempre, pa-floater, diba? Pero yan, baon sa pasitan. Na lagi ko sinasabi dati pa, dapat meron kayong pa-floater para di kayo mabututa, syempre. Pero yan, ako pinapahiya naman ba yaman Pero totoo talaga yun, mga tol. Bihira ka makakita ng mga tirang ganyan na nabubutata, diba? Pero yan, 2 beses pa nga, baon sa pasitan. Pero syempre, mga tol, yan pa-floater pa rin syempre yung best way para di ka mabutata ni Wembanyama. Pero marami akong nakita pa-floater, binutata niya na ganito Iba kasi talaga yung awareness niya sa depensa. Maladura yung green yung awareness niya no? Pero pabahay mo na ganyan kahaba, kaya ganyan, baon sa pasitan. Malamang sabihin na iba dyan, tol, dakdakan mo para di ka mabutata. Sige, buwelo, dakdak, baon sa pansitan. Putmak, baon sa pansitan. Hindi to takot madakdakan mga tol. Kaya nadakdakan pa nga ni Tamuran to, diba? Pero yan baon sa pansitan. Isa pa tol, tira mo pa, baon sa pansitan. Tol, mahihinang players naman kasi yung pinapakita mo sige, tingnan nyo ha. Si Janice De Belento, dadakdak, baon sa pansitan. Ang dami niya, akala nyo ba? Syempre kasi gusto siya maging trophy ng maraming players, diba? Sasabihin nila, ay, nadadakaw ko sa Wembanyama, magaling ako. Pero ang dami na nagtangka, ang dami ring nabigo. Baon sa pansitan. Again, yung basics mga tol, taas kamay, tingnan nyo Kaya pag angat niya, nandun na kagad yung kamay niya no? Ito pa isa, ang ganda nasa weak side pa siya dyan. Nice pass, dadakdak, baon sa pansitan. At yan pa pala mga tol, yan yung isa pang matindi Yung akala mo lusot ka na sa bantay mo, tapos bigla may susulpot na Wembanyama galing sa weak side, baon sa pansitan. Ang dami ko nakita ganito Akala nila easy layup na no? Bigla merong kawayan na sumulpot sa weak side, butata na naman. Kaya nga kung naalala niyo mga tol, nung umpisa ng season, 4 pa nga yung pinalaro nila kay Wembanyama dahil dito no? Yan yung idea nila doon. Kasi makakatulong si Wembanyama galing sa weak side na ganyan. At yan magaling si Janet Jackson last year mga tol no? Kaya nga siya naging defensive player of the year Siguro mga tol sa buong NBA this year para sa akin, si Wembanyama na yung pinakamagaling sa ganito ngayon. Yan, tingnan nyo yung bantay niya Nasa weak side wing tayo layo niyan, diba? Sumalaksak si Baby Back Ribs. Pero yan bigla siya sumulpot kabit na naman sa board. Kung naalala nyo mga tol, yan yung palagi ko sinasabi dati pa na dapat ginagawa palagi ni Panungkit. Trabaho niya dapat yung ganyan And this is really impressive, lalo na isang rookie para si Wembanyama yan, tingnan mo, akala mo, lusot ka na, diba? Pero butata ka dyan, boy. Ang sarap panoorin, mga tol, no? Second line of defense siya, sobrang haba talaga. Tingnan nyo kung sa tumalon yan, no? Sabay harap na ring tumalon. Saan niya nabutata? Sa gilid na ring, hayop na yan, haba talaga At ito mga tol, sa mga pick and roll, malakas din siya dumipense Ayan, kinaldag pa nga siya Pero yan, baon pa rin sa pansitan Magaling kasi siya sa pwestuhan sa depensa talaga mga tol. Kadalasan kasi nakikita ko, nasa tamang pwesto siya palagi, kaya nagagamit niya yung haba niya na ganyan. At napaka-importante nun mga tol, kasi nga ayan, tingnan nyo walang tira sa labas yan, diba? Ayan kasi siya sinalasak na ng tuloy. Pero yan yung sinasabi ko kanina, na kahit yung mga gwardiya, nakakahabol pa rin siya kasi nga mahaba siya, baon sa pansitan. At syempre, hindi kadalasan drop coverage lang yung ginagawa niya. Pwede siya medyo mataas ng konti na
ganyan. Kasi pag ganyan, pwede magdalawang isip yung mahawak ng bola eh. Kasi nga pwede siya maabot ng Wembayaman. Kaya sinilaksak na lang tuloy yan. Yung baon pa rin sa pansitan. O yan pa, pick and roll yung Nuggets, oh. Tingnan nyo siya pumwesto, mga tol, oh. Palagi doon sa pwede niya maabot pa rin, di ba? Ayan, reverse layup, naabot na nga. Yan yung sinasabi ko dati kay Panungkit na dapat pumwesto siya doon sa pwede niya maabot pa rin kasi mahaba naman siya eh. So hindi niya kailangan talaga dumikit ng todong-todo, di ba? Tingnan niyo sa Wembayaman, oh, nakadikit ba? Hindi naman, di ba? Pero tinira, yan, oh, bako sa pansitan. Para bang alam na alam talaga niya kung gaano siya kahaba. Ayan, tingnan niyo, oh, hindi naman siya dumidikit talaga eh. Pero tinira na, ayan na naman, butataan na naman. Ayan pa isa, actually tingnan niyo, gumigit na pa siya palagi, di ba? Para makover pa rin niya yung tao niya kapag pinasahan pabalik. Pero tinira na, yung kabit sa board. At actually mga tol, kahit sa mga fast break, nako po, ayan no, 3-on-1 fast break. Diniretso ni Davis alone, bakaw sa pansitan. O yan pa isa, fast break yan, di ba? Ayan yung bola eh, oh, nauuna sa kanya, di ba? O yan, tinan nyo, chase down block, baon na baon na baon na baon na baon sa pansitan. Yung akala mong lusot ka na kasi fast break eh. Biglang meron susulpot na alien, bubutatain ka na ganyan, no? Butataan na naman. O yan pa isa, nice pass, o akala niya, lusot na siya eh, no? Bakaw sa pansitan. At yung pagkakasave niya, hanip eh, oh. Sa likod niya sinalo, nakatapak nga lang siya sa linya eh. At panghuli mga tol, laban kay Joker. Nung huling laban kasi nila ng Nuggets, 9 blocks si Wembayaman. Doon hayop eh, no? At 4 doon, galing kay Joker, eh no, baon sa pansitan. Si Joker mga tol, kahit mababa tumalon yan, di ba? Pero bihirang-bihira mo makikita na mabutatayan eh. Tanong nyo pa kay Davis Salon, di niya mabutatayan. Kasi masyado talaga mautak maglaro yan. Pero eh no, kabit na naman. Eto tatanong ko sa inyo mga tol ha. Sa buong NBA, meron ba kayo nakikita na pwede makabantay kay Joker? Ako meron eh. Isa lang. Si Wembayaman, eh nyo no? Eto mga tol, yung mga best games si Wembayaman this season ha. 3 butata, 10 beses niya ginawa. 4 na butata, 9 na beses niya ginawa. 5 butata, 12 beses niya ginawa. 6 na butata, 4 na beses niya ginawa. 7 butata, 5 beses niya ginawa. 8 butata, 1 beses lang. 9 na butata, 1 beses lang. At 10 butata, 1 beses din. Dun sa laro na yon mga tol, 27 points, 14 rebounds, 5 assists, 10 blocks Wembayaman, hayop eh no. At dun sa isang laro naman niya, 23 points, 15 rebounds, 8 assists at 9 blocks naman, hayop. Munti ka na mag-quadruple double, mama naman yung alien na yan eh, no? Samantalang si Capri naman, this season mga tol yung mga best games niya sa depensa, 4 blocks, 9 na beses, 5 butata, 2 beses, 6 blocks, 2 beses din. Yun na yun eh, wala na, yun na yun. At walang-wala talaga yun kung ikukumpara natin sa mga ginawa ng Wembayaman na binanggit ko kanina lang, di ba? So yun mga tol no, I think mas deserving talaga si Wembayaman na maging defensive player of the year this season. Kasi kahit saan pati ng court mga tol, talaga malakas na dumipensa eh. Si Capri para sa akin meron pang weakness talaga yun eh, may hinay sa 1-1 diba? Pero hindi ganun si Wembayaman ha. Kahit actually sa stats, lamang talaga siya kay Capri. Except na lang sa defensive rating, lakas naman kasi dumipensa ng mga kampi ni Capri eh. So Wembayaman mga tol, kahit nasa weak side siya, okay, nasa pick and roll defense siya, okay, sa mga close out, sa contest sa labas, hook shots, floaters, isolation, sa loob, help defense, weak side, walang butas tong batang to eh, no? Kaya para sa akin, siya talaga dapat yung manalong defensive player of the year. Etong award na to mga tol, individual award naman to eh. Hindi naman to defensive team award eh. Defensive player of the year award to ha. So para sa akin, hindi ko talaga actually magets kung bakit si Capri yung magiging defensive player of the year kaysa kay Wembayaman dahil lang sila yung meron pinakamataas sa defensive rating ngayon. Samantalang ang gagaling dumipensa nakakampi niya eh. Kunwari ito mga tol, palit sila, di ba? Si Capri lagay mo sa Spurs, si Wembayaman lagay mo sa Timberwolves. Ano tingin nyo mangyayari? Si Wembayaman ba yung mananalang defensive player of the year? Di ba mas lalakas pa nga yung depensa ng Wolves kung si Wembayaman na nandun? O ano pang himagas mang leke, mga hitar ni Capri.